Gumulantang sa buong sansinukob ang pinaka-eskandalosong revelasyon na yayanig sa bawat hibla ng ating kasaysayan at tila isang tsunami na tatangay sa buong bulwagan ng Senado ngayong gabi. Sa isang hindi inaasahang kaganapan na tila kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan, hindi na raw nakayanan ni dating Senate President Tito Soto ang tindi ng mga pasabog at tuluyan itong nawala ng malay sa gitna ng isang selyadong pagdidinig. Ayon sa ating mga espiyang nakatago sa bawat madilim na kanto, huling-huli sa kamera ang panginginig ng mga mambabatas habang ang bawat segundo ay tila isang dekada ng paghihintay kung kailan tuluyang guguho ang mga pader ng kapangyarihan dahil sa bagsik ng katotohanang pilit na ibinaon sa dilim ng gabi. Hindi makapaniwala ang buong mundo sa nakakangilong eksenang ito kung saan si Rodante Marcoleta ay naglabas ng mga matitinding resibo na selyado ng ginto at bakal na nagpapatunay di umano sa mga lihim na kabalbalang nagaganap sa loob ng maraming taon. Ayon sa mga saksing nasa loob mismo ng mga selyadong opisina, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang isa-isang ilapag ang mga dokumentong magpapabagsak sa anumang depensa. Meron pang bago mga kareaksyon, meron pa pong bago Ito pa, Britain threatened to defund ICC over Netanyahu arrest warrant. Claim prosecutor na ko mo. Nagsalita na po ang prosecutor ng ICC na kapag nagtuloy-tuloy na gustong arestuin si Netanyahu ng Israel, ICC ay di-defund po nila ng Britain. Natatanggalan din ng pondo ng British ang ICC. Ito pa, yun o. Venezuela to withdraw from ICC amid human rights investigation. Anong ginagawa ng ICC? Akala ng ICC kasi makapangyarihan siya. Pero sa totoo lang mga karyason, ang pera ng ICC, ang pondo ng ICC ay nanggagaling po sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang estado, na kung saan mga karyason na kapag kumalas ka na sa ICC, dapat wala ng jurisdiction, hindi ka niya pwedeng pakialaman. Anong ginagawa ng ICC? Lahat ng member dyan pwede niyang pakialaman. Pwede niyang pakialaman lahat na nagbumubuhay sa mga sikmura ng mga judge, mga prosecutor ng ICC, mga kareaksyon. At yan ay talagang nananahimik po itong si Cristina Conji sa nangyayaring katarantaduhan niya sa ICC. Kaya pa, si Bato de la Rosa, mga kareaksyon, nabalitaan po niya ang nangyayari sa ICC, kaya ngayon ay nagmomoling-moling na lang silang dalawa ni attorney niya. Ayan mga kareaksyon, medyo sabi ni Bato de la Rosa, ano nangyayari sa ICC? Mahirap na yan mga kareaksyon. Kaya mga kareaksyon, umpisa na po natin ang usapin patungkol dyan sa ICC na ayaw pag-usapan ng mainstream media ay pag-uusapan natin. Iniiwasan po ng mainstream media na ikalat ang katotohanan na ang ICC baldado na. Ayaw po nilang pag-usapan na ang mga judge at mga prosecutor dyan sa ICC ay talagang bangkarote na mga kareaksyon. Bakit? Pagka po natin itong pinakamagandang balita ngayon mga kareaksyon The Trump administration wants the International Criminal Court to ensure it does not investigate the U.S. president or his top officials by changing the court's founding document. That's according to a Trump official who says the court faces new U.S. sanctions if it doesn't comply with that demand. The court has long been criticized by the U.S. as infringing on its sovereignty, and Washington has never been a member state. But what is the ICC, and how does it work? The ICC acts as a court of last resort with the... Teka lang mga kareaksyon natagalugin po natin yung sinabi niyang yun. Sabi ni Donald Trump, hindi kami member ng ICC. Huwag na ninyo kami pakialaman, nangimasok po ang ICC sa Amerika. Siguro mga kareaksyon, sinasabi ni Barack Obama, imbestigan niyo si Donald Trump. Para nangyayari po dito sa Pilipinas, Mga makakaliwang grupo, talagang sila nanguna sa pagpapadala sa Pangulo Duterte pagkidnap sa dahig. Ngayon naman dito sa Amerika mga kareaksyon, sina Obama! Sina Obama! Sina Obama ba yun? Obama is my driver! Power to prosecute heads of state. That founding document Trump officials want changed, the ICC Rome Statute, asks all 124 states that have signed it to arrest and hand over anyone subject to an ICC arrest warrant if they set foot on their territory. But as Jerry Simpson, law professor at the London School of Economics, points out, the court has no enforcement mechanism, which is why individuals accused of war crimes rarely face trial. It's very
hard to enforce an arrest warrant. We've been here before with the South Africans and al-Bashir in Sudan. And there, the court didn't even make an order. So then, what goes on when states don't comply with the court? If a country doesn't arrest someone they're obliged to, they get referred back to the ICC's member states and ultimately to the UN Security Council. But the court can't do much else than that. In the example of Omar al-Bashir, the Sudanese president indicted in 2009 for genocide in Darfur, he stayed in office for a decade after his warrant before being toppled in a coup, all while traveling to several ICC members, including Kenya, Jordan, and South Africa, who all declined to detain him. If the state party, fails to comply with an arrest warrant, the case can go before the court, and the court can then order the state party to comply and can refer the matter to what's called the Assembly of State Parties, or ultimately the Security Council, if it's the Security Council that first referred the matter. So the ICC, the court itself, really can't do a great deal. So why is the demand coming now from the Trump administration? The Trump official who spoke to Reuters did not say what issues the administration worries could become the subject of an ICC investigation, and declined to say when Washington began making its demand to the court. But the official also cited what they called open chatter in the international legal community that the court could target Trump and his top officials in 2029, when the Republican president's term ends. Starting in September, the U.S. military has killed more than 80 people in deadly strikes against suspected drug vessels in the Caribbean and off the Pacific coast of Latin America. When asked if the administration was making its demands of the ICC over worries the court may pursue charges in relation to U.S. conduct in Venezuela, the Trump official declined to elaborate. Ang kalokohan po dyan mga karyason, nagalit po yung mga yan. Nagalit yung mga yan dahil sa idol po nila si Duterte. O tignan mo, merong war on drugs sa Amerika ngayon. Nagalit po si Trump, hindi lang niya gustong diretsahin na pakawalan nyo na si Duterte. Kung hindi nyo pakakawalan yan, magugutom kayo lahat dyan, pati pamilya ninyo. Wala na, hindi na sila makapag-withdraw, hindi sila makagamit ng credit card, wala na sila pang sakay ng taxi. Nais ng Trump administration na baguhin ng International Criminal Court o ICC ang founding document nito upang matiyak na hindi nito maiimbestigahan si Pangulong Donald Trump at ang kanyang mga matataas na opisyal. Babala ng isang opisyal ng administrasyon kung hindi susunod ang ICC, maaring palawakin ng Washington ang mga sanctions laban sa korte. Kasama sa kanilang nais ay ang pagbasura sa investigasyon laban sa mga lider ng Israel na sina Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at dating Minister of Defense Yoav Gallant kaugnay ng digmaan sa Gaza. Nais din nila ang formal na pagsasara sa kaso laban sa US troops sa Afghanistan. Muling nilinaw ng Estados Unidos na hindi ito miyembro ng Rome Statute, ang kasunduang nagtatag sa ICC at iginiit na nilalabag umano ng korte ang soberanya ng Amerika. Sa ngayon, hindi pa nagbibigay ng tugon ng ICC at patuloy na tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Washington at ng pandaigdigang hukuman ng mga war crimes. Yan ang sinasabi natin ng ICC, wala na po mga karyasan. Kasi kapag ang Amerika sinasyon ka niya, hindi ka makakagalaw. Sumabay pa po itong British. Sumabay pa po itong mga to, tingnan po ninyo hindi po yan. Sumabay pa po itong mga to, yan sabay-sabay po yan. Amerika, China, Russia, sumali pa yung Venezuela. Wala na, paubos na wala na, tapos ka na, ICC. Diba? Go home. Yung sa Russia, totoo po ito baka akala nyo biro lang. Na ang Russia po, meron isang korte doon sa Moscow, yung chief prosecutor ng ICC, si Karim Khan at 8 iba pang ICC official, ay ipinapa-aresto po, ipinapakulong Yan. ng Russian court. Ito po ay bilang tugon sa arrest warrant na inilabas nila laban kay Russian President Vladimir Putin tungkol sa digmaan sa Ukraine.
Sabi nga nila, ICC, anong kapangyarihan yun yung sa Russia, di ba? Yan, oh. Bakit ipaparas yung presidente namin? Kayo naman ang arestuhin namin. Ayan, no? Nagkaroon ng counter na warrant of arrest. Oh. Naglabas sila ng bukod na warrant of arrest labas Oo. sa mga hukom ng ICC. Oh. Ayon sa Moscow City Court, unlawfully prosecuted umano ni Khan ang mga Russian citizen at patently unlawful arrest warrant ang ipinag-uutos na ito ng ICC dahil hindi naman miyembro ng ICC ang Russia at wala ni isa man sa mga akusado ang humarap sa korte. Bakit may arrest warrant? Ayun. Ayun. Oo. Ano kaya epekto doon, no? Ano kaya ang epekto doon sa mga judges? Pag nakita nila, Sabi nga, wala naman kayong plano pumunta ng Russia. Oh. hindi Bagay yung The Hague ba ay Netherlands? Netherlands, oo. Ano ba ganun layo? Kasi di ba minsan may mga taga-Russia na nagpupuntahan dyan eh. Parang by land lang ata yan eh. kaya yan. Ah, Kaya yan. Lalo na kung nakamotor. Naka-big bikes lang, ano? Pwede. Hindi ba? Oo. Sigurado lang nila din yan. Kung kaya nyo maglabas ng warrant, kaya din namin. Di ba? Sino ba mas makapangyarihan pa ba kayo sa amin? Kayo ba ang sumasakop sa aming bansa? Hindi naman eh. Oo Hindi naman nga. namin kayo kinikilala eh. Oo. Yan ang gustong sabihin dito ng Russia, Jed. Ayun. Mukhang nagre-retaliate nga ngayon na no? Oo. Kasi meron din silang warrant of arrest kay Benjamin Netanyahu. Oo. Kay Trump ba? Meron natin. Wala Ang naman. problema yung pinapalabas na nila ng warrant of arrest, baka hindi naman nila kasapi. Yes. Di ba? At hindi lang yun, Jen. Oo. Yung mismo si Trump, may babala na rin sa ICC. Oo. May babala na rin sa ICC. Ang nung nakaraan, ang ginawa niya, pinatigil niya ata yung mga aid. Ano, kung meron mga foreign aid galing sa Amerika, na pinapadala dyan sa ICC na yan. Halimbawa, may isang negosyo Oo. na nakita niyang nagpapadala ng tulong sa ICC. Yung negosyo na yun, ang Winawarningan niya. wawarningan niya. Huwag na kayo magpadala. Oo. At ngayon ay may dagdag pang sanctions na pinaplano si Donald Trump. Ayun. Eh, Kung hindi nila ititigil, yung Oo. pagpapa-aresto dun sa mga kaalyado niya. Oo. Kaalyado, yung Israel, tsaka nga yung Russia. Ayun. Masama, hindi naman nila kaalyado ang Russia, pero gano'n na lumalabas eh. Totoo. Diba? Tsaka mga kaibigan ni Digong yan eh. My friend Putin at tsaka my friend Donald Trump. Diba? Oo. Ewan ko Delikado lang sila dyan. kung anong magiging tugon dito ng ICC dyan. Oo. Lalo na't, yun nga, nakakulong doon ngayon ang dating Pangulong Duterte. Paano kung makipag-ugnayan din kayo sa Interpol yung Russian police, ano? Ipina-arresto din sa Dahig yung limbawa. May sarili silang grupo dyan eh. Hindi, kasi dito sa atin, di ba, sabi nila, makipag-coordinate lang sila sa Interpol. Oo. Di ba? Nahuli si Digong. Oo. Hindi, yung Russia dyan, kung gusto ko lang dalhin kahit sa... Nakita mo di ba yung Interpol na nag-escort kay Digong hanggang sa Dahig? Oo. Ngayon na LTO chip na. Ganun ba? Nabigyan ng reward yun eh. Ganun ba? Di ba? Yun eh, si Marcos lang ang nilaw yun eh. Ganun ba? Oo, yun nga, yung Interpol counterpart na dito noon So, eh. nagdala pala kay Oo. Digong sa Dahig ay si Marcos. Marcos. Delikado talaga. Marcos talaga. Hindi tanggil eh. Oo, Lakanilaw nga ng apelyido. Lakanilaw. Ayun. Kaya pala. Umarap sa Senado yan, nandun nag-isa yan. Eh, no, ha? Pero ganun po ang nangyari dito sa ating bansa. Ayan ang sinasabi natin mga kareaksyon. Ito ba, pagkaman nasa siya, si Conti, tsaka si Trililing. Wala na, bumabagsak na yung sumbungan nila dun sa Dahig. Dumako na po tayo dito po sa ating pag-uusapan. Ano pong gusto niyong unahin po natin? Ito po bang kay ICC o yung 2026 budget? No? Ito na lang kay ICC siguro kasi may epekto po ito sa atin. No? May epekto po kay PRRD at meron pong epekto po dito sa Pilipinas. Okay, so nabalita po mga kaibigan, mga partners, na naglabas na po yung hatol sa korte ng Russia. At sinentensyahan ang mga opisyal ng ICC
as guilty, no? So paano po nangyari yun, no? So iyan po ginawa po ng Russia, no? Ngayon lang po December 2025, no? Bilang ganti ng Russia, no, sa arrest warrant ng International Criminal Court o ICC laban po kay Pangulong Vladimir Putin, no? Nilabas po yan ng isang korte sa Moscow. Ano ba yan? Moscow ba yan o Moscow? At yun nga, hinatulang guilty at sentensya ng pagkakakulong in absentia, no? Talagang, kumbaga, grabe yun, no? Yung korte daw po ng Moscow, dyan po sa Russia, hinatulan ng guilty ang ICC judges kahit wala sila doon, no? At ang parusa, tawag yan, kulong kahit wala doon, no? Habang walang akusado, considered kulong na kasi guilty, no? Ang hatol nila, no? Laban sa punong tagausig at walong hukom ng ICC. Kabilang ang kasalukuyang presidente nito na si Tomoko Akane, no? Isa pong Japanese yan, no? Sinintensyan sila ng korte ng Russia sa mga kaso, no? Mas madaling intindihin yung Ingles, no? Na salin, no? Dahil pagdadala ng isang taong tiyak na walang sala sa kriminal na pananagutan o yun daw pong ginawa po nila kay President Putin, abay inano daw po, no? Dinala daw po sa korte, no? At hinatulan kahit wala naman pong criminal liability ito pong ang presidente po ng Russia. Tsaka daw po illegal detention, no? Although hindi naman po na-detain si Putin, no? Kasi walang nangangasulihin, no? Kasi may mga kasama, may mga member ng ICC countries. Like yung Mongolia, nagpunta si Putin doon, pero hindi naman nila hinuli. Abay, pag hulihin mo naman, patay ka, di ba? So, ang sentensya ng Korte ng Moscow, no, ay mula 3.5 taon, no, hanggang 15 taon, no, sa isang penal colony. Para sa ICC prosecutor na si Karim Khan, ako po, patay itong si Karim Khan na ito, no? Yun daw pong siyam na official ng ICC ay nilagay ng Russia sa kanilang international na wanted list. Naku po, patay tayo dyan. Patay sila pala dyan, no? Bakit ba kasama tayo dyan? Patay sila dyan. Biruin mo, Russia, di ba? Very powerful na country. Tapos sasabihan, no? Yung mga ICC judges na yan, wanted sa atin, no? Wanted ng Russia. Naku po, paano yun, no? Pag talagang pinorsige ng Russia na anuhin sila, no, patay sila, kaya ingat sila, di ba? Nung panahon ng Cold War, di ba, yung CIA at KGB, talagang, di ba? So talagang medyo may kalalagyan itong mga ICC judges na ito kung hindi maghinay-hinay ang Russia, no? So, ito daw po kasing ICC, mga kaibigan, mga version, kung March 2023, ay naglabas po ng, inakusahan nila si Putin ng war crimes, no? Di ba, nagkaroon na po ng digmaan dyan sa Russia at saka Ukraine. Tapos, siyempre, pag may digmaan, merong mga madi-displace na mga tao, no? Meron daw po kasing nilipat na mga bata, no? Nakaalis yung mga bata, ng mga Ukrainian, no? Sa mga teritoryo na sinasakop ng Russia. Pero, siyempre, talagang ganun, digmaan, no? So, yun yung kinaso ngayon ng ICC dito po kay Putin. No? Pero umalma ang Russia kasi sabi nila, hindi na sila member. Parang tayo, no? Hindi na sila member ng ICC. Kaya lang, ang sabi ng ICC, dahil dating member yan, sakop pa rin daw nila kayo nag-issue. Kaya nagalit po yung Russia, po yung korte nila, no? Ang warrant dito po kay Putin, ay umiiral para daw po sa 125 members na estado na member ng ICC, ng statute. Yung nagtatag po ng ICC. So, halimbawa, si Putin ay mapunta sa mga bansa na yan, ay maaari ko siyang arestuhin, no? Pero sabi ng Russia, ang jurisdiction ng ICC, dahil hindi sila member, walang visa at hindi nila tinatanggap. Pero yun po ninyo, hindi nila tinatanggap yung warrant. Pero yun po ninyo, mga kaibigan, mga traders, ibang-iba yung treatment ng Russia sa ICC, sa treatment ng ating gobyerno, no? Dito sa ICC. Yung president nila, biruin po ninyo, nanguna na yung korte. Di ba? Na, inano nila, ganyan sige, kayo, i-declare namin guilty. At kayo rin ay wanted sa amin. Di ba? Samantalang tayo dito, mga kaibigan, mga boys, yung former president po natin, wala naman po talagang ginawang masama. Wala naman po talagang pinatay. Biruin po din out of 30 accusations na inano po nila sa ICC, pero pagdating doon sa 43, ang matindi yung korte nila, di ba? Hindi ko alam kung Supreme Court yan, pero nakalagay ko sa balita, isang korte sa Moscow. Samantalang yung Supreme Court natin, walang ginawa. Di ba? Doon mo makikita po ngayon yung difference, napakalaking diferensya. Ang kaganapan ko dito po sa Pilipinas at saka dyan po sa Russia. So, yun, pinagdesisyonan, yung korte ng Moscow na nagkasala yung mga opisyal ng ICC, So, biruin po ninyo, nagkaroon sila ng hearing, declare natin guilty sila.